Good morning magbubutes. Good morning everyone. Again, this is Ron Arcon of Team MVP Hermes. So, andito po ako ulit para i-guide kayo, turuan kayo kung paano po tayo magla-login, mag-encode sa website po natin once na naging member na po tayo sa Esensa Natural. So, una, punta po muna tayo sa website ng Esensa. So, lagay lang po natin www.esensanatural.org. So, ayan po ang website natin, ha? Tandaan niyo po. So, once na nandyan na po kayo, click nyo lang po yung members login. So, dito po, may makikita po kayo dyan, username. So, halimbawa, gamitin natin yung isang account ko. Rafi. Kung ano po yung username na ginamit nyo, nung kayo po ay nag-register, yun po yung ilalagay nyo po dito. So, ulitin ko lang po. And then, dito naman po is yung inyong password. Ito pong sumunod naman po ay yung human verification code. So, ito po yan. Kita nyo po dun sa baba ng box. After po nyan, click lang po natin yung login. So, dito po, save na lang natin para mabilis. Ito po yung itsura ng ating account. Account po ng mga members na sumali po sa Esensa. So, dito po, mapapansin nyo, meron po tayong username. Ayan. Yun po yung ginamit nyo. At, bawat members po, meron po tayong mga user ID. So, bawat account, ayan po yung mga user ID natin. Hanggat maaari, ilista po natin yan para meron po tayong copy. So, una, dito po sa ating menu, may makikita po kayo dito dashboard. Sa dashboard, dyan nyo po makikita lahat ng details. Kung ilan na po yung rewards nyo or commission nyo. Then, yung GC or gift certificate din sa payring po. Then, meron din po yung icon. Nababasa nyo naman po siya. Then, sponsor ID. Ito po yung apply nyo. Ito po yung user ID ng apply nyo. Then, pag sinabi naman pong placement ID, ito po yung kung saan kayo nakadugtong sa binary or sa binary graphical view or kung saan kayo na-spill over. Then, kung saan nakaposisyon yan, ayan, makikita nyo po. So, dito makikita nyo po sa account na to kung ikaw po ba ay builder, kung starter o builder. Kasi dyan, kung builder ka, nakalagay dyan active. So, kung hindi ka dealer, nakalagay po dyan inactive. Pero since tong account po na to ay active or dealer na siya, so yung BSD ay naka-active po siya. Next, dito naman po meron tayong registration and PIN. So, dito po, meron yung mga register new account. Kung halimbawa po, ayan, may bago po tayong members or may na-invite tayo at gustong sumali. Ito po yung, dito po tayo mag-fill up ng kanilang info. So, yun po, lalagyan nyo lang po dyan yung username niya, yung password, na gagamitin po nung inyong na-invite. So, next, yung name niya, middle name, then last name. Ito po, pwede po siyang kahit middle initial lang. So, try po tayo ng isa. So, halimbawa, dito lalagay po natin is Ronaldin. Kunyari lang. Ayan. Bigay tayo password. Ayan. So, dito naman po, kunyari, first name. Ronaldin. Then, middle name. Dito po, kahit initial lang, okay na. Then, wag nyo na lang po lalagyan ng tuldok. Then, last name. Ayan. Tapos,
Ito lang naman po yung mga personal information or importante na makuha niyo po sa inyong mga invites. So, lalagay niyo po dyan. Ito, cellphone number. Next po is yung email address. Then, next po is yung network information. So, dito po, ang usually po kasi dito, ang nakalagay po dito is yung user ID ng upline. So, kung dyan po, pagpasok nyo ay meron ng nakalagay na number dyan, hanggat maaari, huwag nyo na pong gagalawin. Para po, hindi tayo magkalito-lito at hindi tayo magkamali. Kasi, ang upline, hindi po tayo pwedeng magpapalit or hindi natin siya pwedeng ipabago. So, kung may naka-encode na po dyan, pag login nyo, may nakalagay na po ditong number, hanggat maaari, huwag nyo na pong baguhin. Pero mas maganda din na i-check nyo pa rin. Kung yung user ID na nakalagay dito is user ID nung upline nitong nire-register po ninyo. So, dito may nakalagay na dyan kanina. Kunyari, yun yung upline. Then, sa placement user ID, kung saan siya nakadugtong. Kung wala pong nakalagay dyan, ibig sabihin, may mali. May mali. Ibig sabihin, wala siyang pinagkakadugtungan. Or, pwede rin naman siguro, double check natin sa binary, makikita niyo po kung saan siya nakadugtong. Kunin niyo yung user ID nung tao yun. So, eto, huwag niyo rin pong gagalawin to, kasi matik na po yan. Then, eto po, yung iba dito nalilito. Meron tayong prepaid access pin. So, itong prepaid access pin na po ito, meron po tayong cursor dito. Meron po yung may mga option. So, kung ang i-encode po ninyo ay builder lang, yan. Click nyo lang po yan. So, yung codes na ibibigay po namin, sa amin po yung manggagaling. So, dito nyo po yung na-enter. Pin 1, pin 2. Example po ng aming codes ay ito po. Papakita ko lang po sa inyo para at least may idea kayo. Ito po So, medyo mabagal lang. Yan. Ito po example ng ating code. Ito po, code po ito for BSD. So, ito, used na po ito. So, kahit copyahin niya yan, okay lang. Then, ito yung ating, yung sa first column, ito yung pin 1 or code 1. So, i-enter nyo po yan dito. So, pin 1. And yung next, yung pin 2 is, ito pong nasa second column. So, yung mga codes naman po na binibigay namin, naka-indicate naman po doon kung para po siya sa builder, kung sa BSD, para sa dealer. Iba-iba po kasi yun. Meron tayong code para sa builder, starter, dealer. At saka, meron na po tayo ngayon na isahang encode na lang para sa mga upcoming dealers. Before po kasi, isa-isa po namin yan ine-encode. So, yung iba po para hindi na mahirapan, yun na po, diretso na po nila. Automatic po yun. Activated na po lahat ng inyong account. Then, i-check nyo lang po dito. Tapos, yung human verification code, i-enter nyo lang dyan, 82768. Then, i-click nyo lang po yung register. So, ito po, sample lang naman po yan. Kaya may nakalagay po dyan na medyo nag-error kasi kailangan complete po yung details natin. So, click ko lang po ito. Pinakita ko lang po sa inyo kung paano po ang pag-encode. Next. Yung iba po, tinatanong paano daw po ang pag-encode ng PV. Ang PV, ito po yung mga rebates na nakukuha natin sa bawat products or repeat purchase na binibili po natin. Uulitin ko lang po, repeat purchase. Wala po tayong PV sa mga entries. So, dito po, para po sa PVs natin, dito po kayo pupunta. Ulitin ko po ha. Ito po ang ating dashboard. Hanapin nyo lang po yung product encoding. Product encoding, may mga option po dyan. Click nyo lang po yung encode product codes.
Yan. So, may lalabas po na ganyan. So, kailangan nyo naman po ng code 1 at code 2. Then, tulad po ng sabi ko rin kanina, ang bawat codes, lahat po yan, kung kanino po kayo bumili ng product, sa kanila nyo rin po kukunin yung PV codes. So, kung sa amin po kayo bumili, sa amin nyo po kukunin. So, sample po ng ating PVs. So, ito po. Dito po sa first column, ang ating code 1. Sa column 2, yung ating code 2. So, example, ito po, H1QK3. So, kunyari, encode natin dito, H1QK3. Ano po? Then, dito, sa code 2, example lang po ito, ha. Okay. 5WF 5WF PH. So, kunyari po, may na-encode na kayo dyan. Click nyo lang po yung add product code to cart. So, ayan. Kita nyo po dyan. Pag ganito po ang lumabas, click nyo lang po yung okay. So, hintayin lang po natin. Yan. So, since okay po siya, walang problema sa code po natin, ayan. Lalabas po yan dito na pumasok na po ating 50 PV or yan, BV or PV. So, ito po, 190, hindi po ibig sabihin na 190 pesos yung katumbas ng 50. No. Bali yan po ay i-multiply natin sa 25%. So, halimbawa po, marami po kasi sa atin or sa mga members nakaka-encounter ng invalid. Bakit? Kunyari po, tapos na po yung ating pag-encode dito. Mag-encode po tayo uli. Kunyari lang po, ha. Ayan. So, lagay natin dyan. Kunyari, iba yung na-encode natin kanina. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan. Right. So, possible po na ganito ang mangyayari. Invalid product code. Kadalasan po ngayon, nakaka-experience tayo ng ganyan. Pwede po kasi na used na yung ibigay sa inyo na code or meron pong mali sa pagkakatype. So, pag ganyan po, uulitin lang natin. Meron po kasi dyan, minsan yung 1, akala nila ay L. So, yung L po na yan, iba po yan sa 1. So, ganon. So, meron din po na instances na yung 0, akala nila big O. Magkaiba po yan. So, kung 0 po, yan. Pag may nakita po kayo malaking O, ibig sabihin po nun ay number. Hindi po yan pwedeng maging big O. Then, ito po kasi yung pinaka-O natin sa bawat O. So, tandaan lang po, kapag ganito po ang nakita nyo sa papel, ibig sabihin po niyan, small letter L yan. Hindi po yan number 1. So, kung halimbawa po na nakapag-encode na po kayo, bigyan ko pa po kayo ng isa pa po. Try po uli natin mag-encode ha. Isa pa po. So, 6922E. Lagay po natin. 6922E. Next. 2KQTP. 2KQTP. So, try po natin kung ma-encode siya. Yan. So, okay naman pala eh. Bakit kaya ibinalik sa akin yan? Ito. Click po natin okay. So, tingnan nyo po yung mangyayari. Ayan. Pumasok na po siya ulit. So, dito po makikita nyo, nag-add na po siya. So, meron na akong 100 PV. Tayo po pala, ma-enjoy po natin yung benefit ng rebates kung tayo po ay makakapag-maintain ng at least 500 PV. Yan. Kasi kung hindi po tayo makapag-maintain, useless din po. Hindi po natin ma-enjoy yung PV. Pero don't worry kasi ang mga PVs naman po, hindi naman yun nag-expire as long as hindi po yan nagamit na ng iba or used na. Then, halimbawa po, nakapag-encode na kayo ng mga 10 PV,
Ang 10 bote po kasi, equivalent po niyan is 500 PV points. So, pwede nyo na po i-click yung submit order. Pag-click nyo po ng submit order, ito po ang lalabas. Click nyo lang po okay. So, kailangan po natin i-click yan. Huwag na huwag nyo kakalimutan para ma-process po ang ating rebates. So, ito pong ating 100 PV points, hindi po yan matik papasok sa ating reward or sa ating komisyon. Yan po, lahat po ng PV or rebates po natin, papasok po yan sa akinsenas ng susunod na buwan. So, kung nag-encode po tayo ngayong buong June, yung lahat po ng PV na na-encode ngayon, papasok po yon sa July 15 sa account po natin. So, again, ito po. Doon naman po tayo sa genealogy. So, dito po, dito nyo makikita yung structure ng inyong account. Kung nasaan si downline, si upline. So, dyan nyo po siya pwedeng silipin. So, halimbawa po, ito yung account, ito po yung account ko. Sa 3R Conrona, ito na po yung ibang members ko. Kapag naka-green slot po yan, ibig sabihin, activated na siya. Pwedeng dealer, or starter, or builder. Then, may mga nakikita kayong slot na color gray, ibig sabihin yan, bakante pa yan. So, kung may mga bago kayong members, bawa, si 2R Conrona or ako, may na-invite, click mo lang yan. Nasa sayo kung saan mo siya ipoposisyon. So, same process kanina, same procedure. Ilalagay po natin yung username dito. Fill upan muna natin tong registration page para po ma-activate yung account ng ating new member. So, ito po yung isang sample pa. Sa network information, babalikan po natin ha. So, dito po nakita nyo, clinic ko tong gray slot. Tong gray slot na to, nakadugtong po siya kay 2R Conrona na may username or user ID na 8384805. So, yun po yung lumabas dito sa pangalawa. Ito po yung user ID ng kung saan siya nakadugtong. Next, yung 4049574, yun po kasi ang, kunyari, ang kanyang naging direct upline. So, kung sino yung upline, user ID niya po ang ilalagay natin dito sa taas. First box sa network information. So, kung dealer, tulad po na sabi ko kanina, meron po tayong isahang BSD, kiklik mo lang po yun. Yun po yung ilalagay natin dito. Lagi nyo pong tatandaan, ingat po tayo sa pag-encode. Kailangan kung ano lang yung nakalagay. Yan. So, tignan nyo po mabuti kung nakasagad siya dito sa dulo. Tapos, yung iba po kasi, dahil nagka-copy-paste, ang nangyayari, pag copy-paste nila, nagkakaroon ng space. So, ganyan. So, mag-i-invalid po yan. Dapat nakasakto po yan dito sa gilid. Uulong nyo na lang. Tapos, dito sa pinto, kunyari, may codes na dyan. Ganun po. Then dito, click nyo lang tong okay, then verification code. Na po ang ating mag-a-activate na po yan. At yun na po yung ibibigay yung account sa inyong mga members. So, ayan, naglabasan na sila. Sana po kahit paano may natutunan kayo sa ating tutorial. Ulitin ko po ito para po dun sa medyo mas klaro pa po. So, hanggang sa susunod po uli para sa panibagong next na ating tutorial challenge. Okay, again guys, once again, maraming salamat po. Good night.